Alam nyo mga mi, napakasimple nga lang talaga ng cabin na to. Pero sabi ko nga kay daddy, one day kapag tumanda kami, ganitong bahay lang yung gusto ko. Ngayong araw mga mi ay samahan niyo kami na mamasyal ng isang gabi lang dahil kasama na naman nga namin si daddy. Maaga nga akong nagising kanina dahil syempre nanay tayo talaga yung taga-ayos ng mga gamit kapag umaalis ang buong pamilya. At habang busy nga ako dito sa loob, hayan si daddy sa labas ay busy naman na ikarga sa sasakyan ang mga gamit na niligpit ko na. At itong mga bata ay pinaredy ko na nga rin dahil sabi ko sa kanila maya't maya ay aalis na kami. At syempre mga excited nga yan, lalong-lalo na nga itong aking bulinggit James. Tingnan nyo naman mga mi. Anyways mga mi, dahil may cafe nga sa gilid ng bahay namin, kaya hayan bumili muna ako ng kape bago kami umalis. At habang nag-aantay nga ako ng order ko dito, ay hayan tinignan ko muna yung sarili ko sa camera mga mi. Dahil feeling ko nga madalian lang talaga yung pagpapaganda ko kaninang umaga. Char! At hayan mga mi, nakabili na nga ako dito ng kape, kaya hayan magdadrive na kami na mga 3 oras lang naman. At dahil bagong gupit nga si Kuya Rems namin, kaya hayan niloloko-loko ko nga siya dyan ang pogi niya. At syempre, feel na feel naman niya yan. Mana kaya yan sa mami. Char! At syempre mga mi, hindi naman pwede na hindi ko i-flex itong pinakagwapo kong asawa. O diba? Charis. Anyways mga mi, mga 30 minutes pa nga lang yung biyahe namin. Pero hayan, humihingi na nga ng pagkain itong akin bulinggit James. Kaya naman nga kapag umaalis kami ng bahay at may pupuntahan kami, hindi talaga pwedeng walang pagkain itong aking bag mga mi. Dahil anytime ay humihingi nga talaga ng pagkain itong mga bata. Kaya dinadamihan ko na nga yung dinadala ko. At kahit medyo maulan ngayong panahon ngayon mga mi, pero wala talagang makakapagpigil sa amin para umalis. Pero buti na nga lang nang malapit na kami sa city ay medyo gumanda ngayong panahon, kaya nagkaroon ako ulit ng pag-asa. Nagaganda din yung panahon ngayong araw. At hayan mga mi, nandito nga kami sa loob ng tunnel kung saan dinadaanan talaga namin yan kapag pumupunta kami ng city. Medyo mahaba-haba nga rin yan at parang malapit nga daw yan ng 2 kilometers sabi ni daddy. At nang makalabas na nga kami dito sa tunnel ay hayan, bumungad naman sa amin itong napakahabang bridge dito sa Melbourne City. Ang ganda nga nung una dahil tuloy-tuloy nga lang yung biyahe namin ng 1 oras at wala talagang ka-traffic-traffic. Pero panandalian lang pala yun mga mi dahil tingnan nyo naman 30 minutes nga kaming naipit dito sa traffic kung saan may roadworks. Kahit nga nasa kalagitnaan kami ng traffic ay talagang nag-i-enjoy itong aking bulinggit James at si Kuya Rems naman hayan nakatulog na nga. Anyways mga mi, dahil mahaba-haba nga rin yung biyahe namin ngayon at hindi kami nakapag-breakfast kaya heto dumaan na kami sa McDonald's. Ito nga lang kasi naman yung dinadaanan namin kapag bumabiyahe kami at gusto na namin kumain. Drive-thru lang mi. Medyo matagal nga ang pag-aantay namin dito sa gilid kaya haya nung dumating na nga yung order namin ay malamig na yung chips. Excited pa nga talaga sana akong kumain pero nakakadismaya talaga ang mga ganito mi. Naranasan mo na rin ba yan? Anyways mga mi, after 3 hours ng pagbabiyahe namin ay hayan dumating na nga rin kami dito sa lugar kung saan matutulog kami mamayang gabi. At kahit ako nga yung nag-book ng cabin namin ay si daddy na lang yung pina-check-in ko at sabi ko nga sa kanya ay wag siya mag-alala dahil bayad ko na yarn. Charis. At ang sabi ko pa nga sa kanya mga mi, paminsan-minsan ako naman yung maglibre sa'yo para matuwa ka naman sa akin. Ganun. Char! At hayan mga mi, pagkatapos nga namin mag-check-in ay sobrang saya ko dahil nakita ko nga itong lake sa harapan ng cabin namin. Buti na nga lang talaga at nag-decide ako na magdala ng jacket dahil napakalamig nga talaga dito mga mi. At itong si Kuya Rems ay hindi nga naniwala sa akin na malamig itong pupuntahan namin kaya hayan hindi nakapagdala ng sapatos at nilalamig daw siya. O siya mga mi, hali kayo at itur ko na nga kayo dito sa bahay kung saan kami matutulog mamayang gabi. Hindi po pala bahay pero cabin nga yung tawag niyan dito sa amin. At heto nga pagpasok ko pa lang ay bumungad na agad sa akin itong dining table at pati na nga rin itong couch. Maliit lang to mga mi kaya magkakatabi lang sila at meron nga rin itong mini kitchen. Kompleto na nga rin dito, meron na ring lutuan, may mga utensils, may lababo na rin at saka microwave. At syempre, hindi pwedeng mawala yung TV mga mi dahil kailangan talaga yan kapag nag-relax na kayong magpamilya bago matulog. And of course, meron na nga rin palang fridge mga mi na kung saan alam ko mapupuno na naman nga yan mamaya kahit isang gabi lang kami dito. Ang cabin na to ay meron nga palang 2 kwarto na kung saan yung isang kwarto nga ay may double deck para sa 2 bata. At katabi nga lang nito ang kwarto na may queen size bed na kung saan nga ay exclusive lang para kay mami at kay daddy. Char! Napadaan na nga rin pala ako
dito sa salamin mga mi kung saan mag-selfie-selfie muna tayo syempre. At niremind ko na nga rin pala yung sarili ko dyan mga mi that life is so good when you smile. Anyways mga mi, dito naman pala tayo sa kanilang banyo kung saan nga ay magsiselfie na naman kami ni Kuya Rems. Walang katapusang selfie mga mi. Charis. Alam nyo mga mi, napakasimple nga lang talaga ng cabin na to, pero sabi ko nga kay Daddy, one day kapag tumanda kami, ganitong bahay lang yung gusto ko. Minsan alam nyo ba mga mi, napapangiti na nga lang yung asawa ko kapag naririnig niya yung mga pangarap ko sa buhay. Sabi ko sa kanya mga mi, buti na nga lang at nakatagpo siya ng babae na mataas ang pangarap sa buhay. Char! Anyways mga mi, hanggang dito na nga lang muna ang aming mini vlog for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!